LTO, Police Director Oscar Albayalde, together with the District Director of the Manila Police District, Police Senior Superintendent Joel Coronel, and our team of EOD experts. Thank you. Yung receiver po may nakakapasok ano dito ha. Lumalabas sa speaker natin. Present naman natin nakahapon yan. Ladies and gentlemen, good morning. Makita nyo ito yung IED, napakalawang IED, improvised explosive device, na nasa custody nung grupo na gusto magpasabog doon sa Baywalk. Ito yung pangalawa na sasabi. Bumiyahe sila dito, yung kailang sasakyan, may dalas-dalas ng 2 bomba. Ito isa ngayon, na-recover ito kaninang around kahapon, 3:45 p.m., December 7, by Manila Police District, Bulacan PPO, and some counterparts from the AAP. Ito'y hidden at the muddy portion of Doña Juanita Subdivision, Barangay Santa Ana, Bulacan, Bulacan. It was revealed by one of the arrested suspects, si Muhammad Humauas, who was presented yesterday. Meron pa tayong isang person of interest na pang-apat. Kasi sa originally sabi namin 5, di ba? 5 yung member ng grupo na yon, identified members. Yung isa ngayon, nasa custody na namin, yung pang-apat, but still undergoing investigation. And ito is safe na through render safe procedures, using water cannon disruptor. Kaya nga nagkahiwa-hiwala yung ibang components of the IED dahil nga dinisrupt na. Kahiwalay na sila. It is a 105 millimeter projectile. Alam niyo yung 105, yung howitzer, canyon, yung canyon na artillery. This is an artillery round, not only a mortar round. Artillery round, yung howitzer. Kita niyo yung kanyon na may gulong na nakaganon? 105 howitzer. Yung components nga ng IED na ito is 105mm projectile, yung ulo. Mas mahaba pa siya kung kasama yung cartridge, yung shell na nilalagyan ng mga pulbura. Charges, tawag natin yun, charges. Electric blasting cap with leg wire. Pure plug of 105, fuse plug of 105 projectile, charge supplementary TNT, Eveready 9 volts battery, improvised PC board using SIM card holder, Baofeng dual band transit model. Ito, radyo. O, radyo. So, radyo. And tape, packaging tape. Malakas ito. Around 75 to 80 meters yung kanyang radius. Asphalt radius. Ay, kung isang grupo, nagsiksikan yung mga 200 to 300 katao, kayang patayin dito sa isang bagsakan. 300 katao, basta magkalapit-lapit lang. Mas malakas ito dahil 105 howitzer ito. Yung sa Davao is mortar lang yun.
ang 60mm mortar at saka 81mm. As compared to this is howitzer round. Any questions? Sir, yung sa person of interest, sa ano natin na ano to, sir? Yung person of interest, yung pang-fourth? Ano na? Yung pang-fourth na person interest, supposedly... Sa Sambales. Sa Sambales? Sambales siya nakuha. Okay, sir. Sir, follow up yung bombang to, sir. Natukoy na ba natin kung saan to posibleng gamitin nila, sir? Hindi pa. Hindi pa. Diba? Waiting for further instructions pa sila sa kanilang boss. Suspect siya, pero may ongoing pa tayong mga operations. Nahabol pa yung ibang kasamahan niya. So, Lima. So, isa na lang hinahanap. But, hindi lang itong cell na ito, hindi lang naman operating independently. Meron pa ito ibang grupo pa, meron pa ibang connection. So, tinitiay pa siya ngayon. No. Hindi nakauwi na. Ha? Hindi na nakauwi. Dito lang, nasa Sambales. Ha? Ayun ang sabi niya, nakauwi na. Oh. But we have our own way of locating them. So, nalulocate rin natin sila. Itong mga ganito na bomba, nabibili lang ba ito or hindi ba sa militar lang to nanggagaling? Ano po ang investigation? Ito'y mga military OXO. Yung nasabi natin, unexploded ordnance ng military, mga OXO. Ito'y nare-recover nila either ginamit na ito sa Mindanao, sa gira sa Mindanao, pinalipad dito pinaputok ng sundalo, pagbagsak doon, hindi sumabog, kinuha na recover ng mga kalaban at ginagamit na component ng IED. Pwede rin, merong pilferage sa supply ng military. That remains to be proven kung imbestigahan natin. But definitely, these are OXO. Military hardware na OXO, unexplosive ordnance. Thank you, sir. Sa sinabi ko na, it can kill around 300 people kung halimbawa isang yung malapit isang grupo na halimbawa nag-grupo-grupo. Basta 70 to 80 meters yung kanyang casualty radius. Within 80 meters doon sa site of explosion, 80 meters ka, tatay ka pa rin. Oo. Ganun kalakas ito. Kanyon, literally kanyon sa civilian. Hindi ito mortar. Yung mortar kasi, yan yung tubo, dagdagan mo ng projectile, pum, lilipad yung tubo. Ay yung projectile. Ito siya, yung sinasaksak sa puwit talaga, then hinihila yung lanyard, boom, yung may gulong na kanyon. Nakikita mo yan, malaking. Ha? Ano na? Yes, makita ko, kalaki ko. Mas damaging yan. Howitzer cannon. Alam nila na dalawa yung bomba na dalada sila mismo nanggaling.
Kaya, through follow-up, na-recover ito. Yung pangatlong suspect na nakuha, siya ang nagsabi sa location. Yes. Sasabog yan kung kumpleto na kuwan talaga, complete IED na siya. IED, improvised explosive device. If, ayan. Sino bang team leader ng EOD? Ready to explode? Ready to explode? Live? Ready to explode daw. Live daw, upon discovery. Ready to explode. Kaya, ginawa na ng render safe procedure dahil na-determine nila na sasabog ito. And, if you remember, yung first na press ko natin, sinabi nung isang nahuli, na pasabugin sana na sa Luneta, hindi sumabog. Ang nakalagay doon na ano tawag? Device? Ano tawag yan? Triggering device? Triggering device was radio. Tinanggal niya at pinalitan ng cellphone. So, yung radio na tinanggal doon, the same sa ganitong radio. Radio rin nakakabit, di ba? Kita nyo? As a triggering device. Handheld radio, yung over-over. Wala pa, but we don't know yet kung gaano kadaming naipasok dito. But as far as that group is concerned, sabi nila, 2 ito nakakarga sa Rebo na biniyahin nila from Mindanao to Manila na tinambakan na ng unan para kung may checkpoint, hindi makita. 2 itong IED. And so far, yung 2 na IED na yan is accounted na natin. Nasa custody na natin. Accounted na. Sige. Pagpatay kay Alvera Leyte, Mayor Espinosa. Ano pong reaction niya? The President just want to express his support to the operating troops in our war on drugs by saying na ayaw niyang ipapakulong. So meaning, hahanapan ng paraan kung paano hindi makulong. Maybe by, kung lalabas yung warrant nila, baka pwedeng mag-appeal sa issuing court na i-lower yung murder to homicide para makapag-bail bond. Makapag-bail, makapost ng bail. But not really, hindi niya obserbahin yung rule of law, yung mga procedures ng legal procedures. Hindi niya papayagan. So, hanap siya. Bibigyan niya ng magaling na abogado. Tulungan niya na merong abogado na makapag-depensa kanila. Pero hindi niya sinasabi na i-violate niya yung batas na itago niya yung mga tao niya, palayasin niya para hindi makukulong. No, hindi ganun ang intention ng Presidente. He just want to ipaparamdam sa kanyang Philippine National Police na I am with you, I am supporting you in this war on drugs. Sir, ang PNP naman, paano tutulungan yung grupo ni Colonel Marcos? Dahil talaga namang nag-operate sila doon at sangkot naman talaga sa drugs itong si Mayor Espinosa. Mga tauhan mo po sila, paano nyo po siya tutulungan? Sila? Yung on my part as the Chief PNP, 2 yung aking function dito. I am here to see to it that their moral and welfare is
intact, is given proper attention. At the same time, andito rin ako bilang si PNP to discipline my erring personnel. Kung talagang may ginawa silang kasalanan. At as yun nga, sabi ng NBI, nakita naman doon sa investigation ng NBI na further investigation, lumalabas na rub out. Well, we respect their findings. Even the President himself did not interfere with the investigation. Sabi niya, okay, go ahead, that's murder. You file appropriate charges against this PNP personnel. And on his part naman, to show support dito sa mga tao na demoralize sa kanilang ginagawa, tutulungan niya. Maybe, by hiring good lawyers. Yun ang gusto niya mangyari. Sir, isang question pa. Sir, ang missing link daw po between kay Superintendent Marcos at kay Digong doon sa pag-arbor po kina Marcos ay si Police Senior Superintendent Idilberto Leonardo. Meron po ba kayong info tungkol doon, sir? Siya daw yung tumawag sa'yo. Hindi ah. Who is he to call me? Di ba? Wala siyang kuwan dito. Hindi siya tumawag. Wala. Thank you, sir. Sinong may kaugnay sa droga? Ah. Hmm. Set aside? Siniset aside? Ano ko? Oh. Oh. At saka, I also share the sentiment of the President na gusto rin niya tulungan yung kapulisan ko. Ako, mga tao ko yan. Hanapan ko rin ng paraan na matulungan ko yan sila. But, yun nga, mayroon silang kaso hinaharap, nila yung kaso nila. Ang sabi naman ng Presidente, hindi niya pakikialaman yung investigation, hindi niya papakialaman si AS, even na telling NBI, oh, go ahead, you file charges. Kailangan natin yan. Yan dyan yun, na papailan. But sinabi ni Presidente, hindi niya, ayaw niya makulong itong mga tao na ito. Ibig sabihin, hahanapan niya na paraan through legal means. Hindi yung palayasin or itago itong mga tao na ito na the President is a prosecutor. Alam niya yan. Oh, hindi niya palayasin, hindi niya ipatago yung mga tao ito. Harapin yung kaso. Pero bigyan ng assistance, like abogado or lahat ng legal remedies gagawin. Yeah, bigyan ko kayo ng clarification. Even si Presidente, ayaw niya magbi-middle. Sabi niya, ayaw ko mag-interfere. Ayaw ko mag-middle dyan sa investigation yan. Pailan yun na kaso, go ahead. Pero siya lang, sinabi nga niya, ayaw niya makulong. Yan yung kanyang desire sa kanyang puso. Kasi ma-demoralize yung lahat ng pulis ngayon na nag-ooperate against drugs. Yung ating war on drugs, baka mamaya sabihin ng mga pulis, mahirap pala pag nagkakaso tayo, pabayaan tayo ni Presidente.
hindi na tayo magtrabaho. Pabayaan natin, dumami yung drugs dyan. Dumami yung mga, tatawanan tayo ng mga drug lord niyan, pangising-ngisi na lang yan. Bumalik yung pagkalat ng droga. Hindi na tayo kikilos. Yan yung ayaw ni Presidente mangyari. Kaya pinapakita niya na he is supporting the policemen. Bibigyan niya ng support. Sir, yung sinasabi niyo, sir, part yan, sir, nung napag-usapan niyo kahapon ni Presidente. Pwede makamusta, sir, kung ano yung bigla kayong pinatawag kahapon, sir, di ba? Ano ho yung napag-usapan ninyo? Kasama na rin yun. Brief lang naman yun, hindi man yung katagalan. Pero ang pinag-usapan talaga namin doon, yung about kay Jack Lam. I told him that Jack Lam is sending surrender fillers. So, nasa abroad, uwi dito. I asked him, what shall I do? And he told me, you do what is right. Basta importante yung interest ng gobyerno at ng Pilipinas ay mapangalagaan natin. Huwag niyang babuyin yung Pilipinas. Kung dapat magbayad siya ng ganito kalaking halaga, magbayad siya. Huwag niya tayo gawing tanga na napakalaki ng income dyan sa sugala na ginagawa niya. He is not paying the proper dues doon sa pagkor. So sabi niya, you do what is right. Gawin mo ano dapat. So, I don't know kung magsusurrender si Jack Lam. Sir, ang fear ng mga kritik ng Pangulo, baka maapektuhan yung ginagawang investigation ng PNP-IAS, baka maging bias sila pabor kala Superintendent Marcos. No! Dahil sa sinasabi na ipagtatanggol sila ng Pangulo. No! Ongoing yan. May investigation ng IAS. Ang sabi na, ulit-ulitin ko ito sa inyo. Sinabi ni Presidente, I will not interfere in any investigation ongoing pertaining to the case of Marcos et al. Hindi siya makikialam. Ang sa kanya lang is para maipakita niya na sinusuportahan niya yung mga pulis na nag-operate sa war on drugs. Kung pwede, ayaw niya makulong. So, bibigyan niya ng legal assistance. Abogado. Lahat ng legal na pamamaraan. Pero, when you say na-influensya, paano ma-influensya? Mayroon lang decision yung findings yung NBI pertaining to that case. Kami, sa IAS, ma-influensya. No, hindi ma-influensya yan. Tuloy-tuloy yan. Kung ano talagang lalabas, yun ang lalabas, katotohanan. Ngayon, sinasabi mo nila, isa sa mga questions nila is that, basahin ko lang sir, sabi niya, the police and other law enforcement officers who project or any similar program must be admonished and refrain from urging surrenderies to sign voluntary surrender certificates in violation of their constitutional rights, particularly the rights of the accused. Voluntary surrender certificates is unconstitutional. Unconstitutional. Hindi mas alam nila yan eh. Alam nila yan. Kung constitutional, we will follow. Kung sabihin nila doon sa kanilang report na you stop o plan to hang, then we will stop. Sabihin nila you stop your war on drugs and let the drug menace continue. Pag-isipan ko muna kung i-stop ko yan. Dahil hindi ko papayag na kakalat yung droga. Pero yan, that's yung legal standpoint na yan. We will follow what is legal. I-consider namin. Ha?
I will cross the bridge when I get there, Maris. Tingnan natin. Pagdating doon. One of the options is that maybe we will step back and reconsolidate our forces and reevaluate the situation before going further with our campaign. Yung nga, that's part of our consolidation efforts. Mag-consolidate kami, pag-usapan namin kung anong dapat next month. Sir, saan galing yung yung data po ni Hindi, mag-surrender doon siya sa akin. So, mag-surrender siya sa akin. Then I will relay to him the firm and unconditional intentions of the President to him. Sir, saan po galing? Ayusin niya renegotiate nila yung kanilang kontrata with PAGCOR, magbayad siya what is dapat bayaran, ayusin niya at huwag niyang isahan ang Pilipinas. Dahil that's economic sabotage. Yan ang gusto ng Presidente na mangyari. Ha? Wala pang sinabi. Yung sinasabihan ko yung nag-go-between na pwede siya umuwi, pwede siya mag-surrender. Sir, saan po galing yung data ng Pangulo na sinabi niya kagabi na 54 cops at 58 soldiers yung namatay na sa war on drugs at 253 yung wounded? Saan po galing yung data na sinabi na yun ng Pangulo, sir? Ilan daw? Ilan? 54 cops and 58 soldiers and then 253 wounded sa war on drugs, sir. Baka nasama niya yung kwan. Sa cellphone ko. Sama yung lahat ng police operations ng isa. For all you know, this Maote group is also protecting drug lords in the area. Ha? So yung nalalamp na ni Presidente yung anti-terrorism operation doon sa ating anti-drug. Dahil this Maote group, ito rin pinagmamayabang rito na ibang drug lord dyan na protector nila. May connection. Regarding presidential findings, kung isa pang sinabi nila na medyo feeling ko medyo okay sa inyo. Kung wala sa chief. Sir, sabi po nila, i-amend yung batas para speed up yung proseso ng mga administrative cases. Gusto nila by 15 days matapos yung mga administrative charges at dagdagan ang Maganda yun. Maganda yan. In fact, yan yung yung pinaka-meet ng aming discussion ngayon sa taas. Command conference with all my commanders tungkol doon sa internal cleansing namin, paano namin palakasin yung aming internal disciplinary mechanism ng PNP. Dahil apparently, some commanders are not really cognizant or not really well-versed on this internal defense, disciplinary mechanism namin. Yung iba hindi alam na pag ikaw pala provincial director, pwede mo palang i-dismiss yung isang hearing na police officer. Pero what is happening on the ground, hinihintay pa niya na paakyatin yung kaso sa RD at yung RD na ang mag-dismiss. So tumagal yung proseso. So yan ang pinag-usapan namin ngayon kung paano namin hanapan ng paraan na yung na-dismiss na police, lalong-lalo na pag drug-related, ay hindi na talaga makakabalik at pagtatawanan lang kami pagkatapos. Kasi maraming police nagsasabi dyan, sige lang, pabayaan lang nyo yan. Si Bato, 1.5 year lang yan mag-CPNP. Si Digong,
6 years lang yan mag-presidente. After 6 years, happy again tayo. Babalik at babalik sa serbisyo, magpa-reinstate tayo. At ipagpatuloy natin yung ating drug trade. Patuloy natin yung pagiging ninja cops. At tuloy ang ligaya. For sure. Tuloy ang ligaya. So, pinag-usapan namin ngayon kung paano talaga namin gawin na hindi na makakabalik itong mga sindikatong pulis. Meron kumakalat ng mga text na may magdalog group na nagtitipon-tipon para po patansikin daw po si Digong sa pwesto at pati po sa paungulan ng magdalog. Testing nga nila. Testing eh. Sabi niya, testing eh. Sa Bisaya, testing eh. Testing eh niya. Try. Ha? May mga info na gano'n. Sabi ko sa kanila, over my dead body. Ha? Try me. Try me. Over my dead body. Ah. Ito. Mabuti tinanong mo yan. Sa conference namin ngayon doon sa taas, lumabas. Ganito ang findings ng aming yung General Magalong National Oversight Committee on our war on drugs, chaired by General Magalong. Yung kiniklaim natin ngayon, recorded namin as DUIs na 3,000 plus. DUIs na 3,000 plus. Lahat itong 3,000 plus na DUIs, deaths under investigation, inisa-isa ito na pinag-aralan ng Oversight Committee at lumabas na out of the 3,000 plus DUIs na ito, only 1,000 plus, 1,081, 1,081, around 1,100 are drug-related. So, merong 2,000 plus na hindi drug-related. So, hindi ito kasama sa ating war on drugs. Ito ay mga normal cases of murder, homicide, and mga riding in tandem, parricide, or whatever. Basta ibang other crimes except drug-related crimes. Yun yung nangyari. 1,081. Around that figure. Ang drug-related, na-determine ng ating National Oversight Committee, ang drug-related dito sa 3,000 plus na DUIs. But still, they are still DUIs. Inimbestigahan natin. It says that merong mga personal na laban, personal na intention, personal agenda na nakikisakay sa ating war on drugs. Halimbawa, yung girlfriend ko, inaagaw mo, galit ako sa'yo, papatayin kita. Pagpatay ko sa'yo ngayon, lagyan kita ng wag tularan, puser ako, ganon. Lagay ko dyan. So, hindi ka drug-related case. Hindi ka man drug user, hindi ka man drug puser. Yun yung basis ng ating investigation. Hindi ka drug puser, hindi ka drug user, na-validate na hindi ka talaga involved sa drugs, pero namatay ka. Na death under investigation, anon yung killer mo, assailants mo. Lumabas ngayon na hindi ka pala drug-related. So, natanggal doon sa grupo, ang naiwan na drug-related doon is 1,000 plus lang. All others are hindi drug-related. Yung mga krimen na sumakay sa ating war on drugs, nakikisakay. O kaya mga gun for hire, ganon. Ha? NBI? May order ang korte? Local court? Mag-usap po kami kung anong gawin namin dyan. Pero kung kukunin ng NBI for gawin para sa witness protection program under the DOJ, then ibigay namin. Isang gobyerno lang naman kami. Ha? Pwede rin. Either way, mag-usap kami. Kung gusto na, ihatid namin doon sa kanila. Or sunduin nila. Ihatid daw. Okay, ihatid. Ha? Impal.
Si Lovely is becoming ugly with her revelations. Dandahan lumabas. Nagiging ugly siya sa mga drug lords. Nagiging lovely siya sa amin dahil lumalabas yung information na very valuable information. Oo, nagko-cooperate na. You talk to Colonel Pero. Sila maraming alam doon. Basta maraming dong significant revelations na binigay si Lovely. Okay? May ongoing ba yung aming kwan? Sound. Thank you, gentlemen and ladies. We have to release the chief for his ongoing command conference. Thank you. The CDs will be provided to you at the PIO office. Again, please, your CDs and a copy of all the videos will be provided to you. At the PIO office. Also, your lunch will be served at the PIO office. Thank you. Your CDs or your USBs, please provide it to the PIO personnel for your copies. And your lunch will be provided at the PIO courtesy of the Regional Director of NCRPO. Thank you.
Tsaka sir, sasayaw kayo eh. Ano yan ang nangyari dyan? Ay, nangyari. Yun. Sabi niya, Punta ka sa